Abrea. Absent. Then, Present. Aliasas. Present po. Arellano. Then, Arzadon. Present. Avanzado. Present po. Ay, kasama mo ba? Nabakani. Ah, sorry. Balsera. Present po. Barameda. Wala. Barameda. Barameda. Wala. Borromeo. Jinky. Nakita ko. Kikaw. Yes. Camino. Joseph. Wala. Camo. Neljoy. Present po. Present. Caneda. Carl. Present. Castillo. Jeff Jared. Present. Present. Itanay. Present po. Concebido. Yung absent. Dating galing. Present po. Delara. Present po. Present. De Los Reyes. Jerome. Present. Present. Enriga. Present po. Florendo. Present po. Gambol. Garcia. Eugene. Gutierrez. Sai. Wala ang ating BFF. Hernandez Quenz. Hernandez Janley. Jimenez Alia Karil. Present po. Lunar Alea. Present po. Makaraeg Mark Justin. LG. Makalintal Edward. Present. Manalo Benz. Present po. Mendoza Alea Jane. Present po. Montalvo King Albert. Mosca Kenneth. Present. Natanawan Adrian. Perez Val Jacob. Piscos McLawrence. Punsalan Gian. Radones John Ferdinand. Present po. Rafa Ann Maika. Ramos Dea Maxine. Present po. Ramos Maria Raisa. Saltok Jose Manuel. Present po. Venco Jetro. Villanueva Jane Sairin. Wala. Pilar Francine. Okay na po. Bali, ang sisimulan yata ang topic muna is yung, wait lang.
Yun sa ano, sila, kayo ba? Yan sila ano daw, Gregorio. Mag-present ka na lang pag may represent. Tapos sasabihin yung mga need malaman ng bawat lahat. Hindi pa kayo magdi-discuss? Wait lang, yung sa ano daw? Avionics muna, tsaka flight controls. Si Jinky siguro mag-ano. Kung may need sabihin dun sa ano, improvement sa avionics or update. Rinig ba ako? Apo. Okay, sige. Wait lang, present lang ako. Kita naman siya, no? Okay na? Kita naman siya. Okay, sige. Yung pinapresent ko, yan yung naging components nung ating aircraft. Simula tayo dun sa servo. About pala dun sa servo, hindi pa sure kung 4 or 5 yung magiging servo. Kasi ang mangyayari, 2 servo sa wings, 2 servo sa tail. Yun yung servo nung yung dating leader nung previous na mga leader. Tapos ngayon, nagkaroon ng changes na ang mangyayari, 2 servo sa wings, tapos magiging 3 servo sa tail. Later, i-discuss yun ni Barameda kung bakit ganun yung mangyayari sa servo. Kaya hindi pa sure kung ilan yung magiging servo natin. Tapos yung mga yan ay yung mga components na yan galing yan dun sa sa docs nung mga dating electronics kasi 3D ako. Nakita ko lang yan. Tapos dun naman may mga na yan, may mga links ng pagbibigyan nakita ko dun sa docs. Tapos dun sa X-rotor, ayan yung hobby wing. Tapos para sa DC motor and propeller, andyan na din yung mga dimensions. Tapos para sa gyro, yung hobby eagle. By the way, yung mga components na yan, nag-stick lang dun sa original na system. And para dun sa battery, andyan nakalagay pati yung dimensions. Tapos para sa landing gear, dubro yung gagamitin. Parehas na dubro yung harap tsaka likod ng mga gulong. Tapos yung pinaka-holder ng gulong dubro din. Tapos, by the way pala, magbobotohan tayo. I-close ko na yung sharing. Pinakita ko lang para alam yung lahat. Magkakaroon pala tayo ng botohan kasi about dun sa avionics, sabi ni sir, ano ba yan? Kung magdadagdag pa tayo ng mga components like yung mga ilaw, camera, mga altimeter, yun yung mga example ng components. Tapos, kasi halos patapos na yung natin, yung aircraft. So, tatanungin ko kayo kung okay lang ba na wala na tayong babaguhin dun sa components. Wala na tayong babaguhin. Kasi patapos na nga yung aircraft. Kaya ko kayo pala tinatanong kasi kapag nagdagdag tayo ng isang components, lahat ng category is may gagawin. Kumbaga may maraming changes na mangyayari dun sa pinaka-aircraft natin. Simula dun lalo na dun sa electronics kasi dun syempre magbabago.
Kapag naman nag-ano tayo, ano yung sinasabi ko? Kapag ayun, baka kasi meron sa inyo na gustong dagdagan yung components natin, yung kagaya nga sa mga ilaw. Kaya tatanungin ko kayo, kung gusto nyo bang wala na tayong baguhin or magdadagdag tayo ng components. Kapag wala na tayong binago, okay na yung sa avionics tsaka sa electronics. Tapos wala na din tayong idadagdag na design kasi nga tapos na yung halos patapos na yung aircraft natin. May suggestions ba kayo? Open mic na lang kapag may gusto kayo. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Kung gusto niyong dagdagan ng components or hindi. Sa akin, pwedeng hindi na siya kasi nagmamatter pa rin yung baka bumigat yung ating yung aircraft. Sa part Ayun. ko lang. Kunyari yung lalagyan natin ng ilaw, ano namang purpose ng ilaw, di ba ganun? Kunwari, palipad din natin ng umaga, hindi naman siya makikita. Yun yung pinaka-isang reason pwede natin hindi maging basis na lagyan yung lagyan ng ibang component. Saka yung pinaka-ano natin is paliparin yung aircraft, di ba? Siguro dun muna tayo Yun lang nga mag-focus. din. Eh di kapag kunwari Kailangan napalipad lang na natin lumipad. ganun, tapos din natin ayusin, eh di pwede naman siguro yung dagdagan. Yun sa iba, baka may ano pa kayo. Kailangan na natin makapag-decide kasi kung may babaguhin tayo, kailangan makapagsimula na tayo as soon as possible. So, kailangan makapag-decide na tayo right now. Wala pang GC ng avionics kasi may mali akong nagawa kasi nga hindi ko kayo agad natanong kasi sa leaders na GC lang namin na pag-usapan na open up na sabi ko wala na kaming idadagdag since masyado tayong mahihirapan kapag nagdagdag pa ng components. Kaya ngayon ko lang natanong, pasensya na. Wala na bang magsasuggest? Kasi magbobotohan na tayo. Baka may mga naiisip pa kayo. Okay. Ayan, sige. Raise hand sa mga gustong magdagdag ng component. So, 44 tayo nandito. Bibilangin ko na lang. Ay, Kurt, ilan pala tayo lahat dito sa AVD? 48 tayo. 48. 44 lang nandito. Okay. So, mag-raise hand na lang nung gusto na dagdagan yung components. Yung mga avionics sa standby muna tayo. Wala pa tayong ginagawa. Clarify ko lang yung mga sinasabi ni Jinky na components kung di kayo familiar. Parang nabanggit siya ni Sir kung gusto niya ng lights, LED lights, kung gusto niya ng may camera. Si Sir mismo nagsabi niyan. Kaya Ganun siya. nagkaroon ng, di ba, walang avionics na na category dati. Nagkaroon lang na avionics na category after nung mag-meeting kami. Nasabi ni Sir na kung gusto daw ba daw natin na titingnan kung pwede pang lagyan ng lights, yung sa camera. Tayo daw bahala nun kasi nga design naman natin 'to. So, wala na po bang magsa-suggest? Like kung anong naiisip niyo? Okay. Walang magtataas ng kamay for gusto ng dagdagan yung components? Clarify ko Sige, ikaw na, Samuel. Clarify ko lang na ito palang napapag-usapan natin is hindi pa siya final. I mean, nag-uusap tayo dito para mahingi yung opinion nyo. Tapos, kasi bukas pa yung consultation kay Sir. So, para at least ma-workout siya para ma-consult bukas. Okay na tayo na wala tayong idadagdag, Raise hand kapag okay na walang idadagdag.
Dun po sa ibang hindi naka-raise hand, may ano po ba? May question? Okay. Yung apat. May 5 pang hindi naka-raise hand. May question po ba? Okay, so ano, majority naman na hindi na tayo magbabago ng components. So, okay na. Baba niyo na yung mga kamay niyo. Thank you. And about dun sa servo, i-discuss yun ni Barameda later. Okay na kasama. Thank you. Okay, thank you. So, sa flight controls naman, yun nga. I mean, bago pa kasi tapos na siya. So, na-prove na rin ni sir. Yung flight controls, hinihingi na lang niya is yung sa kung paano daw yung program yung designation ng controls ng controller dun sa flight controls natin. So, bale, wait lang. Ay, matang reason. Ito. Nasaan siya? Hindi, bala mangyayari. Ang gamit kasi natin controller is yung FlySky. So, nasa DC naman lahat, diga. Ito siya. Wait lang. Ayan, kita ba? Ito yung controller natin. Diba? Yan yung controller natin. Tapos ang mangyayari, para lang aware yung iba kasi ito yung napag-usapan. So, bali itong up and down na throttle sa left, itong up and down na gimbal sa left side. Okay. Is ito yung throttle. Ito yung up and down nito. Yung throttle. Tapos, yung left and right, itong pa left and pa right niya. Ito, pa ganito. Yung function ng flapero natin na naka-aileron mode. Tapos, ang mangyayari, may switch tayo, mag-designate tayo ng isang switch for flaperon function ng flap naman. Halimbawa, yung switch natin, in-on natin yung, halimbawa, itong switch B, ito, in-on natin siya. Yung flaperon natin, bababa siya sa degree nung, sorry, ano yun? Ano po yun? Sino po ng Raisa, saka Torino. Ano po yun? Ramos, may question po ba? Okay. Bale, pagka switch on mo yung halimbawa switch B natin dun siya natin designate. Pag in-on natin siya, so mababago yung angle ng flapper natin. Tapos, ang mangyayari dito sa left and right, ito, sa left and right ng left, magiging control na siya for flaps natin dun sa flapperon. Tapos, kapag binalik natin yung switch nito, dun sa original niya, pag in-off natin, halimbawa, itong designation nitong left and right ng left gimbal natin is nasa aileron na ulit siya. So, yun ay para makontrol natin yung flight controls ng dalawa. Then, after nun, yung right side naman, yung up and down ng right side natin is elevator and yung left and right is yung sa rudder.
ayun lang naman sa ano, kasi yung hinahanap ni sir yung designation ng yung designation ng flood controls dun sa ating magiging control. Bale, ang next natin, ito ang next natin is yung Kurt, i-discuss mo ba yung progress ng tail conversion or diretso tayo sa tail attachment? Pwedeng i-discuss ni Carl yung problem doon. Pag hindi, edi kwento ko na lang kung ano yung naging problema. Pero need kasi ng visualization para makita nila na kung ano yung Ipapakita ko na lang din. Wait lang. Ako na magsasalita or ikaw? Pwedeng ikaw na. Sige. So ako na. Ikaw na. Kita na ba? Kita na. So, yun. Ang problema sa tail conversion is yung initial plan natin. Kasi kapag pag in-implement siya mismo sa 3D, is ganito yung magiging itsura. Yung pag ginawa, yung sa T-tail na HS, is babangga siya sa VS natin. Kita nyo naman. Or gusto nyo iba pang view? Yan. Kitang-kita naman, lalo na ito yung hindi to nagagalaw, ito lang. So, ayun yung problem. So, may naisip na naman meron na kaming idea kung paano siya masusolusyonan. And, ito siya. DS for all. Bali, ang gagawin namin is, habulin pa rin namin yung area na kailangan ng rudder. So, nahabol naman siya. Tapos, magbibigay kami ng space sa taas para may room pa yung T-tail natin. Para mabigyan ng room yung T-tail natin kapag nag-deflect yung kanilang elevators. So, saan ba yun? Meron din ako dito. So yun. Hindi ko lang malagay yung hindi ko pa nalalagay yung sa mismong elevator. Pero kita naman dito na may space na siya. Pag nag-deflect siya up or down, edi hindi na siya babangga dito sa VS natin. And nandito ba si MJ? May gusto lang din ako itanong. Ano po yun? Dito sa sinend mo sa aming file ng ito, sadya bang yung tail section is nakalabas yung almost kalahati? Or ano lang to? Nilagay nyo lang dyan. Sa pagkakasukat po ay yan. Sige ba. And dun nga sa namang problem na to ay kasi mamaya na pala. Pwede naman po na na bawasan yan. I mean, i-forward ng konti. Kaya lang po ay sa weight and balance po ang patak yun. Kasi. And dun nga pala sa concern mo ng huling meeting na dapat yung mga fittings na dapat ay sakto is may idea kung paano siya gawin pero ibang way siya ng paggawa ng fuselage, hindi siya by part. Kumbaga sa isang part itong fuselage nito lang gagawin, hindi. So ito yon. So lahat ng parts ng fuselage ay nasa isang part file na ng SolidWorks. So para magawa yung mga parang puzzle-like pieces na to, gumamit ako ng command na tab and slots. Kung okay lang sa mga naunang leaders na palitan yung way ng pagkakagawa ng fuselage nila. Nahabol ko naman yung specification. So, hingi lang ako ng approval dun sa huling mga leaders. Hello.
Rinig po ba? Lahat nagsasalita. Rinig po. Kung okay lang sa inyo yan, para maging sakto talaga siyang fitted dito. So, pare ito. Since, kasi kapag ginawa yung mano-mano na puzzle-like pieces, may angle kasi tayo, di ba? May angle. Makikita nyo dito. Hindi siya totally straight line. Kumbaga may angle nga siya kasi i-fit pa natin. So, ito yung naisip ko na way ng paggawa ng fuselage. Yun lang naman. So, sa iba naman. Sa akin na leave. Question, Carl. Yes, bakit? Kasi di ba sabi mo isang part file na siya nakatabel slotted. Paano kapag na-coordinate nyo na ba yun sa manufacturing kung paano? Kasi di ba part by part ang pagkakat ng balsa? Yes. Nasa-save siya sa different, sa single. Pakita ko na lang din. Dito na ba? So, may function. Meron kasing function sa SolidWorks na pwede mo siyang i-save by part. So, i-click nyo lang yung part na gusto nyo. Tapos, meron ditong ano ba yan? Solid body. Kuha itong hatch cover. Meron ditong ito, insert into a new part. Yan, ganyan. So, masasave siya. Okay lang natin. So, yan. Nakahiwalay na siya. Ito ba yung concern mo? Pag ginawa na. Dapat ay hiwa-hiwalay. Hello? So, yan. May tanong pa ba? Ayun, ask na din natin kung yung, di ba may concern tayo dun sa may flight control ng tail. Kung okay pa sa kanila na maging ganun yung ano, yung vertical. Dyan. Yun, para kasi Pakita ko lang ulit. ma-finalize muna bago i-present kay sir. Pala yung idea namin is, ulitin ko lang, hindi na magiging sagadan yung rudder natin. Bibigyan natin ng space yung T-tail natin. Tapos, kapag ginawa natin to, yung HS ng conventional at ng T-tail ay ma-retain dun sa initial plan. Bali, mapapalitan lang dito talaga ay yung HS ng cross-tail. Kasi, nakain masyado yung space dito sa gitna. So, kung okay lang sa inyo yon, pakita ko lang ulit yung problem. So, yan. Ito yung sa initial plan, yung sizing ng para sa lahat. Yan. Is, babangga yung rudder natin dito sa HS. Sa horizontal stabilizer. Hindi siya makaka-deflect. So, yun. May tanong pa ba? Or mayroon kayong naiisip na idea paano siya masusolusyonan? Radisson, Yo, kayo nagang bahala dyan. saan? Binago niyo na naman ng tail. Adjust na naman kami. Hindi namin matapos. Tail, ano kami, conversion eh.
Sa tail, kala ko okay na tayo sa tail attachment. I-explain mo mamaya. Kasi yung paggalaw pa din ng rudders, akala ko okay na yan. Di ba sinabi kayo nung huli? Sa GC. Di mo explain na ganyan kalaki. Ano yan? Hindi, pero sige, di-discuss ko na lang din yung akin mamaya. Pero na-finalize na naman ng tails yung lahat ng attachments. Sige. May kasyang pag-apo kayo. At saka May parang idea. may option tayo na huwag na baguhin yung vertical stabilizer, bali yung span ng flight control ay equal na lang din sa span ng vertical. Bali hahabulin na lang natin yung cut dun sa may horizontal stabilizer. Pwedeng ganun yung maging option natin. Pwede. Para hindi magulan sila Gregorio. If may final na sila sa sa tail attachment. Kasi actually pwede naman yung ginawa ni MJ. Yung way at yung ginawa nilang tail attachment ay pwede din sa idea. Pwede Di ba din. balak nyo ito, rods? Pwede naman siya. Baka kasi ang kino-concern nila yung lumaking width dun sa vertical stabilizer. Di ba kasi nabawasan ng space sa taas at baba? Same lang po ang, same area lang ng initial plan ang HS at VS. Ang nababago lang po ay yung flight controls, yung sa rudder at elevator. Same area lang po dito. Sige, kayo ang bahala dyan. Basta Bali elevator lang or rudder at mapapalitan. Basta i-present ko yung attachment. Sige. Ako naga. Bale, sa tail attachments naman ay pina-finalize na lahat yung mga sukat, tsaka mga estimated weight, tsaka yung positioning ng lahat ng mga ilalagay sa tails. So, bale, mamaya yan. Mamaya din yan. So, bale ito muna. Pinasa ni Hernandez si Krenz. So, bale, ito na yung magiging pang pahigpit doon sa slotted. Pwede ba wait lang. Kita gan screen. Pa-raise hand nga. Nasa docs. Okay. So ito yon yung attachment na pampahigpit. Meron siyang handle para madaling higpitan. Tapos ito, meron siyang parang plate. So final na din yan, may sukat. Tapos may estimated weight din. Tapos sa pinasa naman ni Endriga, napaltan yung ating slotted plate na gamit doon sa likod, naging ganito. Kasi mas flat siya, tapos mas maliit, mas okay. Then meron din tong sizes, tsaka estimated weight, tsaka pagbibilhan kompleto na para bawas yung gagawin ng sa manufacturing. Tapos sa next naman ay ginawa ni Cañeda, ni Endriga, tsaka ni Villar. Ito naman ay yung mismong positioning locations tsaka measurements. So ito yung ginawa nila. Kompleto na yung bale sukat ng lahat. Yung orange ay yung rod, tapos ito ay yung steel plate, yung bracket, yung yellow. Tapos ayan, naka-base pa din siya dun sa unang tail configurations dahil dun kami nag-base. So hindi ko pa alam kung ano yung bagong papalitan sa tail. Pero sila nang bahala dyan. Basta tapos namin sa tail attachments. Then ito naman, kay Krenz, kay Irish, kay Jerome, tsaka yung sa akin. Ako naghanap lang ako ng estimated weight
Bale, ang idea ay papalitan ng, tawag dito, ng material yung ating mga stabilizers tsaka freight control ng dahil di ka balsa wood yung napag-anuhan ng unang leaders na pag-usapan. Bale, consider namin palitan ng material para kaya nung ma-withstand yung mga weight, lalo na pag nilagay na sa detail yung yung horizontal stabilizers. Tapos yun, may sukat na din to. Bale, lahat tayo wala pang nagagawang visual dahil ipapagawa na to sa 3D, pero final na po ito lahat. So, yung sunod naman ay pinasa nito ni Jerome. Ito naman, ibang material din kasi itong una, carbon fiber. Bale, ito yung yung estimated weight 0.46, 0.25, 0.13, tas 10. So dito naman, medyo bumigat. Kaso ang comparison kasi nung dalawang material, ang ginamit na material ay ito. Ito, yung ABS. Ang pinagkaiba kasi ay di ka palipat-lipat kasi yung horizontal stabilizer natin. Pupuntang fuselage, pupuntang cross, tas pupuntang detail. Ari daw ay mas mabagal kumbaga mas low chance na mag-crack dahil ang carbon fiber ay kumbaga mas hindi to brittle compare dito. Pero papipiliin ko naman kaya mamaya gagawa akong pool sa GC or mag-raise hand na lang din. Siguro kung anong gusto nyo. Ito na magaan o ito na medyo bumigat pero mas matibay. Pero kaya naman nila both mag-withstand nung ilalagay na weight. Then, ano to? Ayun pala. Nilagay ni Jerome. Reference nung Tapos yun lang ang nagawa ng tail attachments. Bale, finalize na lahat ng attachments na ilalagay, measurements. Tapos meron din mga estimated weight. Bale, papasa na lang lahat yan sa 3D, tapos sila na ang gagawa. Tapos, ito naman, yung dun sa kung paano naman daw pagagalawin yung tawag dito, elevator tsaka yung rudder ng dalawa lang yung servo. Kasi yung una naming nagawa ni na Jane tsaka ni Krenz, ito, nasa labas yung servo. So, dalawang servo sa labas, tapos may isa pang servo sa loob, yung ganito din. Yan, nasa loob yung isang servo. Kaso, problema doon, magiging tatlo nga yung servo. Kaso, ang kinoconsider nga natin ay hindi madagdagan ng components. E di, ang ginawa ko namin ni Jane tsaka ni Jimenez, ito na lang. So, kung nasa loob, kita ba yung SolidWorks? Ay, yung SketchUp. Pares ulit ng hand. Hindi ko alam kung nag-change ng. Okay. So, may servo dito, tapos may servo din dito. So, dalawang servo na yun. So, ang mag-iisip na kung ano yung exact position niyan ay yung avionics siguro. Pero, ayan, magkakaroon ng, dahil yun kasi ang mga ginagamit pag pinagagalaw yung elevator sa rudders ay servo, push rod, tapos yung connection dito na ang itsura ay ito. May picture kami nun eh. Ayan, connection, ito. Tapos, ito, push rod. Tapos yung servo. Yung parang pang pinball na laro. Yung nagalaw na parang ganito nga yung shape. Ayan, ganyan. So, doon naka-connect. Ang idea, nasa loob pareho yung servo. Ito, tas ito. Tas yung isa, magpapagalaw nito ng rudder. So, nandito yung dito nakalagay yung connector nun. Yan, ganyan kalit siguro. Basta, kakaroon ng connector dyan.
Tapos, dahil nga dalawang servo lang yung gagamitin sa tail, kailangan lagyan ng connector ito hanggang dun sa kabila. Kaso magkakaroon ng butas yung anong tawag dito? Yung rudder. Kailangan malagyan ng butas para konektado yung dalawa. Para pag gumalaw yung isa, kasi isa lang yung nakakonect, gagalaw din yung kabila. Kasi nga dalawang servo yung limit. Tapos ito, ganito yung positioning nung Tapos ito yung carbon fiber rod. Tapos ito yung slatted plate. Tapos pina-finalize na lahat ng sukat niyan. Bibigay na lang sa kanila. Tapos, ayun. Kaso hindi ko alam na may nagbago pala dun sa paggalaw. So, ang galaw kasi nito, up and down. So, in-adjust ko na. Kakaroon ng butas na ganito, parang C. Yan, nag-log na ako. Hello. Hello, Car. Gregorio. Feel ko Hello. okay. Yan ba yung naging concept ng attachment? Yes. Yun, pwedeng gawin namin sa teleconversion is ganyan na rin yung gawin namin. Hahabulin lang namin yung width nung horizontal. Okay, tapos Para nakaganto hindi na yan. mabago din. Para gagalaw. Ayan. If ever okay kay Card. Kasi medyo mahirap din yung kay Card kasi mahaba yung width nung Kaya akala ko talaga nung una ganito, lalagyan na lang natin ng space dun sa paggalaw ng angle. Ayan, ganyan na lang yung kung okay lang din sa lahat. Hindi, as Para hindi masyadong mabago yung concept ng pamamatay tayo sa leader. weight balance. Avionics pa naman gagawa nun. Ng weight and balance. Pero ito na yung idea. Magkakaroon ng parang letter C. Butas para ito up and down. Makagalaw. Ito makagalaw pa din. Left and right. Tapos may rod siya connecting. Para dalawa pa rin yung servo. Pasok pa din sa limit. Tapos ipapasa na namin to sa avionics tsaka sa 3D. Tapos natapos namin ng 1 week lahat ng attachments. Disband na din kami. Tapos pwedeng hindi na ako mag-leader. Member na lang ulit ako next week. Yan lang. Thank you. Barameda, clarify ko lang, hindi ba na sabi ko na parang sa tail attachment din yung placement ng servo? Oo nga, pero yung exact placement nun sa loob. So, ayun, nagawa na namin ng paraan na nasa loob. Paggalaw kasi yung sa amin, paggalaw ng rudder, sabi mo, tsaka elevator. I-adjust lang naman nila yun, pipili sila ng exact, tawag dito, exact na position sa loob. Na-limit ko lang in 2 servos. So, papasa na yun sa 3D tsaka sa inyo. Wait lang, may proposal pa pala sa horizontal stop. Ano daw yun? Kay Krenz. Ay, may nag-ayos pala ng laser cutting ng balsa. Hindi ko na-present. Wait lang, pahabol. Ngayon ko siya nabasa. Sorry, kataan eh. Ito. Pero sa ano na to? Parang sa manufacturing, ibigay na lang natin. Ito. Way ng pagkakat. Tsaka para mabawasan yung weight. Parang magiging butas-butas. Pero since ito ay pagbalsa. So papipiliin ko na lang sa GC kung anong gusto nyo. Kung balsa pa din or itong ABS, which is ito yung estimated weight. Tapos ito naman kapag carbon fiber.
Magpapapull na lang ako mamaya. Krens, nasan yung pinape-present mo sa akin? Anong sinasabi mong horizontal stabilizer? Ito. Alternative twistable screw. Ay, hindi. Ano ba? Oh my. Nag-present pa ulit ako. Tapos sasabihin mo, hinahanap mo pa. So, yun lang pala guys. Channel. Channel ni Discuss. Tapos na. Bale, meron pang nasabihin si Kurt. Sige. Present mo na lang. Okay. Sige. Nakita na ba? Wait naman. So yung naisip namin ngayon lang. I mean, nadidiscuss na naman to dun sa group ng leaders, yung para mahabol yung area nung flight control nga nung horizontal, kasi medyo malaki yung width nung vertical. Bali ganyan yung mangyayari. Kukunin na lang namin yung islant tong width nung vertical. Then para makuha yung area talaga is maliit na lang yung span ng flight control ng horizontal. Bali ganyan yung itsura. Para lang mahabol na para hindi nga maging issue yung magbabanggaan, at saka para naging basis na din yung gawa ni MJ na dun sa una na buo yung span ng vertical stabilizer ng flight control pala. So kapag meron kayo suggestion na mas maayos dito, or pwede nyo naman kaming sabihan para if ever present namin bukas. Pero sa ngayon ay yun parang yung nakikita kong way na para mahabol yung area ng flight control, then para pumasa din dun sa naging final attachment. May final na ba? Yung sa attachment nung pre-present ni Gregorio kanina. Para din na din sila magbago kasi medyo mahirapan ulit sila eh. Di yun na lang, hahabulin na lang yung area. Bali, ganun yung itsura noon kapag hinabol. Hindi naman ganun na ganun. Ganun yung pinaka-visual niya. Then yung medyo pa gilid ay flight control. Yun lang naman. May add lang din ako sa sinabi ni Kurt. Doon sa naisip ni Kurt is kapag ganun ang ginawa natin ay mas madali kumpara doon sa binigay kong idea kanina. Kasi yung kay Kurt ay ang mababago na lang ay ngayon ay yung flight controls, ay yung elevator pala. Ulitin ko lang. Bali, kapag sinunod yung kay Kurt, mas madali. And rather na lang yung elevator na lang yung mapapalitan. So yun lang naman. Baka most likely ito na po ang gagawin namin sa tail conversion. Pero kung may idea po kayong sa tingin niyo po mas madali, open naman po kami. Yun lang. May dadagdag pa kayo? May isa mo, baka mo sabihin. Kasi 4:55 na din.
Bali nga pala po, doon po sa 3D members, nadga po kayo ay may SolidWorks 2024. Baka magsimula na po tayo mag-finalize ng 3D po ng lahat. Pag naayos po yung sa tails ay finalization na po. Tapos kung may gusto pong tumulong sa 3D design, pwede naman pong tumulong. Yan lang. May isasuggest pa po ba yung lahat? Pag wala po ay baka may mag-edit din tayo ng meeting kasi 45 lang ata yung time natin ngayon. Tsaka para makapag-review din kayo sa CFD. Okay na po ba lahat? Parisan na lang po. Tapos mag-leave na. Thank you. Bukas na lang ulit. Thank you po. Salamat po. Salamat.